Ngayon, ituturo ko naman sa inyo kung paano kayo makakuha ng inyong postal ID. Dahil sa ngayon is pwede na kayong mag-apply dahil yung process is nag-resume na. Para naman sa mga regular processing, so kung kayo ay regular lamang, hindi kayo nagmamadali, nagre-resume na sila, pwede na kayong makakuha start ngayong March 2, 2026. Para naman sa mga nagmamadali, rush postal ID processing naman is March 2026. So kung kayo nagmamadali, so March 2026 pa, pero kung kayo ay hindi pa nagmamadali, so dito na lang kayo sa March 2 start na. So bago kayo mag-apply guys, unahin nyo muna ihanda ang mga requirements. So, unang requirements is itong postal ID form. Pwede nyo itong ma-download online or kaya doon na kayo mismo manghingi sa PhilPost Office. Ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano kayo makakuha nito online para pagdating nyo doon is diretso pasa na kayo at kung ano ang tamang pag-fill out nito. Guys, open nyo lang yung Google search ng cellphone ninyo. Then, dito sa my search, click nyo lang yan. Then, dito, i-search nyo lang yung postal ID form. Then, ayan guys, lalabas na agad yung form. Click nyo lang yan para ma-download. Ayan, then nakalagay is download file again dahil naka-download na to sa akin. So, sa inyo nakalagay dyan is download. Click nyo lang yung download. Then, click open. Dito, mamili kayo kung paano ninyo ma-open yung files or yung form. Click nyo yung docs kung yan yung nakalagay sa inyo. Ayan. So, dito, na-download na ito. Nasa cellphone na natin itong form. So, guys, pwede namang doon na kayo mismo sa post office manghingi ng form. At pwede din na kumuha na kayo online para pagdating nyo doon is diretso process na kayo. Pag once na-download na ito sa inyong cellphone, so pwede nyo na itong ipa-print. Then, pag napaprint nyo na ito, fill out nyo na ito. So, isa ito sa mga requirements sa pag-file ng postal ID. So, dito guys, pag mag-fill out na kayo dito, kailangan naka-capital letters or big letters yung pag-fill out nyo dito at dapat yung ballpen ninyo is black ink ballpen lamang. Then, dito, itong may mga naka-color red na check. So, yan is required na. Dapat na fill out nyo yan. Required na may sagot dyan. So, una dito sa part 1, to be filled out by the applicant. Una, purpose. So, kung kayo ay initial, so wala pa kayong postal ID, so lagyan nyo ng check yung sa initial. Pero kung kayo ay magre-renew na, may postal ID na kayo dati, so lagyan nyo yung box ng check ng renewal. Then, para naman sa delivery, so kung gusto nyong i-deliver sa inyo ng mas mabilis, so lagyan nyo ng check yung box ng rush. Pag regular naman, lagyan nyo lang ng check yung regular. Then, dito naman sa B, applicant details. So, lagyan nyo yung may mga check. So, dito, first name, lagyan nyo yung kompletong pangalan ninyo, middle name, last name, apelyido ninyo. And then, your gender, kung kayo ba ay female or male. Then, date of birth, birthday ninyo. At place of birth, kung saan kayo pinanganak. So, ilagay nyo lang yung city, municipality. Then, the province, country, Philippines. Next is the father's name. First name ng papa ninyo, middle name niya, at saka last name. So, pwede namang hindi nyo lagyan yan dahil yan is walang check. Pero mas maganda pag lagyan nyo para may information din dyan. Next naman is your mother's maiden name. Dito sa mother's maiden name, kailangan kompletong pangalan ng mama ninyo sa pagkadalaga. First name, pangalan ng mama ninyo. Middle name ng mama ninyo, pagkadalaga.
at apelyido niya sa pagkadalaga. Next is the nationality. Occupation, so yan is walang mga check or color red na checks. Pwedeng lagyan or pwede ding skip nyo lang yan. Next is the civil status. So kung kayo ay halimbawa married, so lagyan nyo lang ng check yung box ng married. And dito naman sa CRN number, sa mga may SSS, ayan, so kung ano yung mga applicable sa inyo dyan, lagyan nyo. Dito naman sa eyes or color, pwede nyo din yan lagyan, complexion. Dito naman sa telephone number, so kung merong telephone number kayo, lagyan ninyo. Pero kung halimbawa wala, so lagyan nyo lang dyan guys ng not applicable. Dito naman sa cellphone number, so lagyan nyo ng cellphone number ninyo dyan dahil yan is required. Next naman is the address details. Dito naman is the preferred mailing address. So kung ito ba ay sa present or sa work. Dito sa preferred mailing address, dito ipapadala ni post office yung postal ID ninyo. So itong postal ID ninyo guys, hindi nyo ito makukuha agad pagpunta ninyo. Dahil ito ay ipaprocess pa at i-deliver ito sa bahay ninyo. So dito, choose one. So kung sa present ba or sa work nyo ito. So halimbawa sa present ninyo, so lagyan nyo ng check yung present. Dito sa present address, kung halimbawa walang room or floor or unit number or building name yung address niyo, so wag nyo lagyan. House or lot and block number. Then kung walang street name is wag nyong lagyan. Dito sa subdivision naman, so hindi naman lahat may subdivision, so pwede ding hindi lagyan. Pero dito sa barangay, district, or locality, so required yan. Then city or municipality, province, country, postcode is kailangan lagyan. Work address naman, so dito employment status. So dito kung halimbawa contractual man kayo or regular, kung anumang applicable sa inyo, lagyan nyo lang ng check yung box ng employment status ninyo. Next naman is the company type. Kung government, lagyan nyo ng check ng government. Kung private, lagyan nyo ng check yung private. Then dito guys, pwede nyo nang wag lagyan. Dito naman sa applicant certification, so dito lagay nyo lang yung kompletong pangalan ninyo. And then sa taas is your signature at saka kung anong date. Dito naman sa baba is to be filled out by the field post. So sila na bahala mag fill out nyan. Then dito guys, sa general terms and conditions, basahin nyo na lang yan for more information. So ito na yung price update sa pina-improve nilang postal ID. The regular application is 550 pesos. Para naman sa mga nagmamadali, ito ay 650 pesos. So ito guys is valid for 3 years para sa mga Pilipinos and for foreign residents with special retirees resident visa. So ito ay valid for 3 years. Pero para naman sa mga foreign residents, it will be valid only for 1 year. Again, kung kayo naman ay Pinoy dito sa Pilipinas, of course, ito ay valid for 3 years. Ngayon, isa-isahin naman natin ang mga complete list of requirements pagkuha nyo ng ID. Para pagpunta nyo doon is hindi na kayo pabalik-balik, dala nyo na yung mga kompletong requirements ninyo. So, ngayon, andito na tayo sa mga requirements. So, ito na yung kung ano yung mga dadalhin ninyo, mga valid ID or supporting documents. Kailangan may dala kayong valid ID. So, kailangan dala nyo yung original copy at saka yung photocopy. So, hindi pwedeng ang dala nyo lang is photocopy. Then, hindi nyo na dala ang original copy. So, hindi pwede. So, pag magbasa kayo ng requirements, kailangan may dala kayong original copy ng inyong requirements and then photocopy. Then, next requirements, yung kanina, yung form or postal ID form. Next naman is the primary IDs. So, ano nga ba yung mga primary IDs? So, ito yung national ID,
national ID na digitized or paper, so pwede. So kung kayo ay may national ID na through your eGov.ph, so pwede na yon. Pwede nyo yun i-screenshot tapos ipa-print. Next is the birth certificate. So yung birth certificate naman is dapat naka-PSA na, hindi na pwede yung naka-NSO or kaya naka-local civil registry na dapat may resibo. So, dapat in-issue ito within 6 months. So, hindi pwedeng lagpas na sa 6 months. Next is your GSIS UMID ID, SSS UMID card, driver's license, passport, marriage certificate for married women. Kabo lamang itong marriage certificate sa mga babaeng may asawa na. Pero kung kayo ay lalaki, hindi yan applicable sa inyo. So, yun yung primary valid ID. So, dito naman tayo sa secondary ID. Ayan. So, itong secondary ID naman guys is ito yung, so ito if ever lang na wala kayong primary IDs. Kailangan nyo mag-submit ng at least na 2 of the secondary identification documents, one of which should be the applicant's photo and signature. So, para naman sa mga walang primary ID, so ito naman, dito naman kayo sa mga secondary ID. So, kailangan dalawa sa mga secondary ID yung ma-submit nyo. Ito yung BIR-ID paper or digitized or tax identification number. Kaya baptismal certificate or certificate of birth from the National Commission or kaya sa certificate of birth from the National Commission. Next is certificate of marriage from the Muslim Filipinos College or postgraduate transcript of records with readable seal. Confirmation certificate or kaya elementary or high school form 137 with readable dry seal for applicants who are 18 and below. Or kaya senior high school form 137 or equivalent document with readable dry seal. Or kaya marriage certificate in SICPA or marriage certificate from local registrar. Or kaya your valid alumni ID, college, school, or university ID, company ID, valid integrated bar of the Philippines ID, or NBI clearance, OWA ID, Pag-ibig ID, PhilHealth ID, PRC ID, valid police clearance ID with or without digitized photo, Siemens book, senior citizen ID, valid tax identification number card, valid voters ID or kaya voters certification, or kaya AFP ID, certification from the National Council for the Welfare or of Disabled Person, or kaya the SWD certification or 4-piece ID. So, yun lang guys yung secondary ID na acceptable sa kanila. So, alin man dyan sa dalawa na meron kayo is pwede na. Next naman is the proof of address. So, bring the original copy, ganun din, and photocopy. So, submit any of the following. So, kahit isa lang dito sa mga naan dito, so, pwede na. At least, meron kayong isa sa mga proof of address ninyo. So, katibayan sa address ninyo na doon kayo nakatira. Una is Barangay Certificate of Residency issued within 3 months prior to PID application. Kailangan nakatira na kayo sa address na yan bago pa kayo nag-apply ng postal ID. So, at least kahit 3 months. Next is the Barangay Residence ID or kaya Certified True Copy of Lease, CTC of Titles issued by the LRA, Certified True Copy of Real Estate Tax Receipt or kaya bank statement, credit card statement, school billing statement, or itong utility bill. Yung mga utility bill naman like cable, electric, internet, landline, telephone, and water. So, dapat nakapangalan ito din sa inyo. Next naman is the application requirements for foreign residents. So, ito naman yung mga requirements na kailangan yung dalhin kung kayo ay mga foreign resident. Ayan, so para naman sa inyong mga foreign residents, so screenshot nyo na lang yan, basahin nyo na lang yan. I-post nyo lang yung video na ito para ma-check nyo yung mga
requirements naman na para sa inyo. Dito naman, ito naman yung mga requirements for renewal. So, replacement or without change in biographic data. So, ito naman yung mga requirements na kailangan ninyo. Kailangan din nadala nyo ang inyong expired postal ID. Ayan. Ito naman yung mga requirements ninyo pag once na nawala yung inyong postal ID. Kung halimbawa nawala or nanakaw yung postal ID ninyo, so ito naman yung mga requirements ninyo. Kailangan yung mag-submit ng duly notarized affidavit of loss. After nyo makumpleto yung requirements ninyo, so pwede na kayong pumunta sa mga field office malapit sa inyo at mag-submit ng inyong requirements. So, ganun lang guys kung paano kayo makakuha ng inyong postal ID. So, kung kayo ay bago dito sa aking vlog, please consider to subscribe para updated kayo lagi mga videos ko. Thank you for watching!